So ito na yung hagdan na ginawa natin guys, na tapos na siyang buhusan. Ayan. So dito ang hinihinging kapal nitong hagdan na to guys ay ayan, 5 inches yung hinihinging kapal nito. So kung mapapansin nyo rito, ito sa unang landing, ayan, medyo maliit siya ng konti. Pumapatak lang siya ng 110 cm. Dahil linabol itong pang-limang landing guys. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, tumapat yan siya. Ayan, kailangan tapat-tapat din kasi yan. Ganon din dito sa itaas. Ayan, kailangan nakatapat din yan. Ayan siya guys. Yan, tapat din yan. Ganon din dito sa kabila. Yan guys, dapat nakatapat din yan. So dito, ang unahin natin pagka nag-i-out na tayo ng hagdan, lalo na itong hagdan na to, wala pa siyang plano. So mahirap gumawa ng ganito na wala ka pang plano. So kailangan i-divide natin lahat ng mga steps. So dito guys, hahatiin lang natin ito. Yung kalahati nito, i-divide din natin yan. Kasi dito, 3 steps ito. So hahatiin natin yung 3 steps. Bali 90 yan kasi 30-30 ang run yan. So 90, hahatiin natin sa dalawa. So magiging 45 yon. And then yung matitira guys, ayun ang yung gagawa natin ng landing. Para parehas siya. Pagdating dun sa pangalawang landing, parehas ang laki nila. Ayan, ganun din dito sa itaas. Hahatiin lang din natin ito guys. So dito, medyo malaki ito ng konti kasi nga mayroon itong beam o yung biga. Ayan, so yung sukat natin dyan, hindi doon sa CHB, kundi dito sa kanyang beam. So yan yung susukatan natin ng hati. Papunta naman doon sa kabila. So hahatiin natin yan. So dito, yung tinatawag na oro, plata, mata, bibilangin natin ito guys. So ito yung oro, plata, mata, 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 oro. So yung huling steps niya dito sa second floor ay nasa oro. So magandang sinyalis yun, lalong lalo na sa mga mahilig sa mga pamahiin.